Hello, good evening. This is Justin Top News Page. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo dito sa channel na ito. Please like, share, and subscribe this channel. Ngayong gabi na to, before we start, meron lang akong gustong pasalamatan. I would like to say thank you dito sa mga subscribers. I don't know kung bagong subscriber ba sila, but this was sent to me by YouTube. So I have to thank them. I have to make a shout out. Kumusta sila? Kumusta kayo? I hope you're fine. And I have to mention some names. Ito nga pinadala sa akin ng YouTube. So I have to acknowledge them for subscribing with Justin Top News Page. Maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo at sa pag-patronize ninyo sa channel na ito. Unang-una ito si Excited Cat. Yes, thank you po. Then of course si Lionheart. Lionheart, isa sa mga subscriber natin. Thank you sir. Then kay Jean Gallardo, thank you ma'am. Marvin Feliciano, thank you sir. Kay Virginia Ligas, I hope I pronounce your name right. Then kay Mark Kabugatan, thank you sir. Then kay Daniel Dennis Amigo, what a nice name. Then kay Road TV, isang motovlogger yata siya, si Rodelio Japa pangalan niya. Then si Baldigger, thank you po sir. Kay Mary Ju channel. Then kay Rosemary Alvarez, thank you ma'am for subscribing with Justin Top News Page. Then kay Hermie Tagsip, thank you ma'am. Then of course yung taga Isuso Cagayan Service Center, maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. Then kay Annalisa Anok, thank you ma'am. Then kay Imelda Garzon, thank you ma'am. Then of course si Excited Cap. Ito lang yung mga names na I don't know kung meron pa akong ipapadala yung YouTube sa akin, but I will be mentioning them here on air to thank them for supporting our channel. Maraming salamat po. Again, from the bottom of my heart, maraming salamat sa pag-subscribe ninyo sa Justin Top News Page. Ngayong gabi na to, we will be talking about yung nangyaring press conference ni Senate President Jesus Escudero this afternoon. Ngayon, maraming nag-anticipate kung ano ba, merong mga anticipations ang iba, lalo na yung nasa kabilang bakod. What I mean is the left, the Bulawans, the Loyalistas, and of course ang mga Dilawan. They were anticipating that Jesus Escudero is going to announce something na that will satisfy what they are wanting. No, they wanted to have a special session. They wanted to start the impeachment trial of VP Sara right in the middle of a recess. Yun ang gusto nila. So they are mouthing yung ganyang scenario, and they are wanting so much na mangyari yan. That's why when Coco Pimentel said na nire-request niya si Jesus Escudero to conduct a caucus for senators, merong sagot si si Jesus Escudero, and we have to mention about that later. Then other topic na i-mention natin yung
kidnapping na nangyari, napaka-gruesome ang nangyari. And then the inefficiency of our police nakikita doon sa incident na yan, at their attempt to cover up yung totoong pangyayari. So we will be discussing about that. Then I will be also discussing about BP Sara, kasi BP Sara is actively campaigning. Starting yesterday, he is on the campaign trail na for the PDP Laban senatorial bids. Kaya we have to talk about that in the latter part of our discussions. Ngayon, dito nga sa nangyari kanina, talagang ina-anticipate ng mga leftist na papayag si Chis Escudero na magkaroon ng caucus. So, I don't know kung tinatawagan ba ni Chis yung mga senator, but he bluntly say na napaka remote na mangyari yan, dahil a lot of senators are in vacation and they are in recess. The Senate is in recess. So, paano sila makakuha ng quorum? Tsaka yung ibang senators, hindi talaga gusto na magkaroon ng caucus. So, to the dismay of the leftists, of the Dilawans, parang na-frustrated sila na gusto. They felt dejected and disgusted. So, bukas marami ng reaction dyan ng Dilawan. I don't know kung lahat na pagbabatikos ay that will be centered on Chis Escudero. So, yan ang nangyari. And parang parang talagang ginawa pa ni Chis Escudero maglabas ng kalendaryo ng kanilang mga activities starting June 12, June 2. So, ibig sabihin, hindi talaga magkaroon ng special session. Maraming haka-haka. Bakit kaya ayaw ni Chis Escudero? Decision ba niya yan? Or somebody is telling him na dapat you will be going on this track, na dito ka, huwag kang pumayag na magkaroon ng special session, magkaroon ng caucus or early impeachment trial ng BP Sara. So sa tingin ba ninyo, decision lang yan ni Chis Escudero or decision yan yung nasa taas niya, yung handler niya? Kasi hindi ko talaga maisip na ganyan ka-independent si Chis Escudero, si Chis, na mag-decision siya na ganyan. Somebody is telling him to do just like that. Huwag kang pumayag na magkaroon ng caucus, then yung special session kailangan wala yan. We should go by kung ano bang rules na na-adapt ninyo, that it should start sa resumption ng Senate session, which is scheduled on June 2. So talagang masakit sa kanila. Pati yung mga nagtatanong na mga media, mapansin mo na parang talagang sila, frustrated, dejected, na gusto nilang itanong kay Chis Escudero, bakit naman nag-decision ka ng ganyan? Halos ganyan na lang ang sasabihin. Talagang napaka-strong ng posisyon ni Chis Escudero na hindi talaga niya gagawin yan. So, isang bagay rin na yung tanong nga natin kung sino talaga ang nag-utos sa kanya na ganyan, siyempre hindi na kailangan hulaan pa natin si BBM at saka si Lisa Aranita.
ang nag-utos sa kanya na ganyan. Kung magtanong kayo bakit, meron naman tayong haka-haka, sabihin natin haka-haka, baka sabihin fake news tayo. Actually, this is only an opinion. Ang isa talagang hanggang ngayon, I stick with this opinion, na isa sa bagay na kinatatakutan nila yung people power. Kasi it was exhibited na napakita na ng mga tao na kaya nilang mag-mobilize ng maraming tao. One, yung Iglesia ni Cristo Rally. Kailan ba yun? June 13. January 13. Nakita nila more than 1 million, not only here in Metro Manila, but all throughout the Philippines. On the major cities, merong ganyang kalaking rallies. So, naisip nila kung ito kikilos, nagkamali tayo dito, kikilos ito na ganito, itutuloy natin itong impeachment na ito, sigurado talagang magwawala yung mga tao. Then, nagkaroon pa ng second event dito sa indignation rally sa Cebu. The same, lahat na rallies na yan is for against the impeachment of VP Sara. It was a clear support for VP Sara. So naisip nila, ito pa sa Cebu, ang dami nito. Kung itutuloy natin to, talagang tayo ang delikado. Yan, naisip ni PBBM yan. Bakit yan ang parang conflicting ang nangyayari, ang pangyayari? Dahil ang Kongreso na hawak naman ni Tambi, gustong siyang i-impeach. Kaya nga sinabi ko na talagang parang meron silang conflict. Ito naman si PBBM, ayaw niya na magkaroon ng impeachment trial dahil it will lead to their ouster. Sino bang matanggal, di ba? Sina PBBM. Kasama rin si Tambi niyan. But mas malaki ang desire talaga ni Tambi na siya ang kailangan maalis si VP Sara para siyang susunod. Pero sa kabilang side naman dito kay PBBM, kailangan hindi tayo matanggal until the time na aabot yung 2028. So, merong conflict. Itong isa, ayaw niya na ma-impeach kaagad si VP Sara. So, nakikiramdam sila. Ito, opinion ko to Kasi maraming nalilito So, bakit si Jesus Escudero hindi sumang-ayon na lang dito sa mga congressman? So, clearly, ito si Tambi, yun ang utos niya sa mga congressman. Ito, kailangan i-impeach. Hindi na natin masabi na nagdadrama lang si Jesus. Talagang sinundan niya yung utos. Utos ng talagang humawak sa kanya, which is, who is PBBM and Lisa Araneta. So, nagkaroon ng conflict. Itong isa, ayaw niya na magkaroon ng impeachment trial, baka naman mapabilis ang kanilang pagbagsak. Yung isa naman, gustong-gusto niya para siya ang magkaroon ng power, siya ang papalit So, nagkaroon sila ng conflict. So, ito, yung masakit pa doon sa Prisco na yun, kasi tinanong, ano bang do you have schedule, meron ba ka bang mga scheduled activities? So, sinabi niya, meron akong nakahandang calendar of activities ng Senate. Parang nail to the coffin. Parang pinako na niya na hindi na talaga matutuloy yung tawag niyan, yung impeachment trial during the recess on March na yun ang sinabi ni Coco Pimentel na mag-start at gusto ng mga dilawan. Iyan ay mangyari. Ngayon, tinuldukan na yan ni Chis Escudero. Pagsabi niya na ito, meron na kaming kalendaryo ng mga activities na gagawin namin.
talagang matamlay. Pati yung GMA nagtatanong, nakikita mo napakatamlay na nangyari. Kasi talagang committed siya na yung talagang susundin nila. So ano ba yung kalendaryo na sinasabi? So ganito raw, June 2 magkaroon na ng resumption ng session ng Senate. Sa araw na yan, babasahin yung demanda, yung impeachment charges kay BP Inday para ipasok sa record ng Senate. Then sa June 2 rin, magkaroon sila ng i-review nila yung mga rules nila. So pagdebatihan nila kung ano ba ang rules na dapat nating i-apply dito sa impeachment trial na to. Hindi raw matapos the following day, June 3. Then kung matapos yan, yung rules na manumpa na yung mga senador na magiging judges, magistrates para sa impeachment trial. Manumpa. So ang unang manumpa yung presiding officer, kung sinong mapili nila na presiding officer. Then ang presiding officer ang magpanumpa sa mga senador na nasa 19th Congress pa. So remember, during the time alam na natin kung sinong mananalo, sinong matalo. But despite kung matalo ka man o manalo ka, kung manalo ka, siyempre kasama ka. Kung matalo ka, kahit matalo ka, kasama ka pa rin doon sa yung unang set ng mga senator na manumpa. Manumpa sila kahit natalo ka na, so by the 20th Congress, wala ka na rin. So mangyari, June 3, magkaroon ng oath-taking doon sa mga judges. Then, June 4, nandiyan daw, June 5, ipapadala nila yung summon kay BP Sara. I-inform na si BP Sara na ito yung mga charges na sa mga points na chinarge sa'yo ng mga prosecutors. So, sasagutin yan ni BP Sara. So, 10 days ang binigay. So, after mga 15 to 24, siyempre magkaroon daw ng mga pleading yan. Sasagot yung prosecutors, yung mga congressman, sasagot din si BP Sara until June 24. So, dyan mag-end ang 19th Congress. Dyan mag-end. Wala na yung 19th Congress. So, meron ng bagong seat ng mga senators. From June 24 to July 24, magkaroon daw ng preliminary trial. Karoon ng preliminary trial dahil nakalagay daw yan doon sa rules ng Senado na kailangan magkaroon ng preliminary trial. So, tandaan natin na mayroon ng bagong kongreso. This is the 20th Congress. Pero tingnan natin kung anong schedule ni Chess Escudero. So, by the 25th of June, 25th of June, yan ang preliminary trial. Then by June 28, mag-resume. Siguro na, dyan ito yung SONA. Karoon ng 27 yata o 26 ang SONA. 26 ang SONA. Then, magkaroon ng resumption ng session ang Senado. By that time, yung 12 senators na nananalo, 12 yun bago magkaroon din sila ng oath-taking. Hindi nakasama yung mga datihana, yung mga nagre-retain na ng position ang senators. Yung mga bago na ang manunumpa. Then, after that, June 30, 29-30, that will be the start of the trial daw. So, yun ang schedule. Talagang nakalatag na lahat ang schedule ni Chess Escudero.
So, di ba, naisip ng mga dilawan, talagang wala ng pag-asa na mapilit natin nga itong June 19, 19th Congress, the 19th Congress na mga congressman at mga senator, magsimula ang impeachment trial ni Pipi Sara. Talagang proceeded sila. Talagang masakit sa kanila. They were very disgusted. Ang mga dilawan, ang mga left, mga komunista, ang mga pulawan, ang mga loyalista, talagang hindi natupad ang kanilang balak. So, titingnan natin. Kasi maraming, kung titingnan mo, okay yung ano ni Jesus Escudero. Talagang nakahanda na siya. Pero maraming pangyayari na pwedeng magpatigil dyan sa impeachment. Diba? Unang-una, yung dalawang petition for certiorari and inhibition or the issuance of a temporary restraining order ng Senado, ng Supreme Court. Meron ding isa na to resume. So either, pero I don't know kung ano nangyari, kung may oral argument na ba yung unang kaso to resume the case, the trial. Pero dahil nga siguro may dalawang petition na pagpatigil sa impeachment trial, na-overshadow siya. Na-overshadowed ang unang petition na yon. Kasi ito ang talagang binigyan ng highlight ng Supreme Court na kailangan sagutin ng Kongreso, ng Secretary General ng Congress, yung mga prosecutors, sagutin nila yan. At even Senate sasagot. Ang sabi naman ni Jesus Escudero, na hindi naman kami party, but still, magpapadala kami ng tao, ang Solicitor General ang sasagot sa kanila. Pero doon sa letter daw na nakita niya doon, siguro yung letter na binigay ng Supreme Court doon sa yung letter na yun na nagsabi na kailangan sila sumagot, hindi naman sila party daw. So wala sila gaanong reason or pangangatwiran na ibibigay dahil sila naman ang magkakandak ng trial. So it would be the Congress na talagang mag-explain doon. Didipinsahan yung mga punto na sinama ni BP Inday nila ni Attorney Torion doon sa petitions nila. Kasi balak din ng Supreme Court na ipagsama na yung dalawang petition, yung kay Attorney Torion at yung pinasa nila ni Attorney Sheila Sison, yung Chief Legal Counsel ni BP Inday. So kailangan sagutin yun. Ngayon, paano na lang kung magkaroon ng TRO? So ibig sabihin, hindi na to stop, kasi nakalagay doon sa demand ni prayer nila ni Inday Sara is to stop the impeachment trial sa Senado dahil sa question ng legality, unconstitutionality, yun ang linagay ni BP Sara doon. So ibig sabihin, useless yung kalendar ni Jesus Escudero. Yung mga paghahanda nila doon ng mga robes, paghanda doon sa mga upuan, yung kwarto ihahanda, lahat ng mga gamit para to prepare for the trial, bali wala na yun, di ba? Kaya makikita mo rin kay Inday naman, nakikita ko sa kanya full of confidence. Kaya yung ibang mga observer, lalo na yung mga leftist, nagugulat at natatakot. Parang meron ng alam si Inday kung anong mangyayari doon sa petition.
Di ba? Nung nagpunta siya sa Cebu, biniro pa nga siya na with regards to the impeachment, anong sagot niya? Sila i-impeach ko. Delikado yan. Ibig niya sabihin, si PBBM ang kanyang i-impeach. Di ba? So, meron siyang confidence talaga. At parang meron na siyang advance information about kung ano ba ang mangyayari. Siguro dahil sa assurance ng kanyang mga legal counsel na talagang their case is strong, talagang malakas ang case nila, na hindi ka basta-basta magkaroon ng mapunta sa isang impeachment trial dahil nga sa mga violations na to na ginawa ng Kongreso. Ngayon, nagkumahog na yung mga prosecutor kung paano yan sagutin. Di ba? Kumahog sila kung paano sagutin. Talagang tinamaan sila dito sa petition na to. Talagang napakalaking move yan. Ngayon, kahit nasabihin natin, no, hindi mag-TRO yung Supreme Court. But before that, bago ko sabihin yan, so ibig sabihin, dito pa lang sa petition, the Congress was given 10 days na hindi daw pwedeng i-extend. Siyempre, doon sa after that, itong pagbigay ng 10 araw, magkaroon ng oral argument. Sinabi ko na to kagabi. So, is-schedule yan. Hindi naman yan basta-basta schedule ka agad. Hindi yan basta-basta na next day schedule. So, kadalasan yan 2 weeks, 1 week bago yan may schedule. So, tulad ng GAA, nagkaroon na ng ngayon yung PhilHealth pang pinag-usapan, pero ang oral argument sa GAA April 1 pa. So, more than a month. Sa tingin ko, yun din ang mangyayari dyan sa petition ni BP Sara. Ma-extend din yung matagal yan. Kaya nga, yung balak nila na magkaroon ng impeachment trial within from February to May, talagang malabo. Diyan na lang sa petition. Without even considering doon sa sinabi ni Chis Escudero na ayaw niya magkaroon ng caucus, magkaroon ng special session. Diyan pa lang, alam na yan sa kampo ni BP Sara na hindi talaga matuloy yan within that period, February to May. Ay lalo nasabi dahil magkaroon ng eleksyon. Talagang hindi pwede. At saka, yun nga, sinabi nga ni Chis Escudero, hindi nga pumayag yung ibang mga senador na magkaroon ng caucus. Dahil busy sila sa kampanya, totoo din naman yun. Lalo na mga re-electionist. Kailangan nilang i-focus ang effort nila doon sa re-election nila. Kung matalo sila, useless din ang effort nila. Di ba? So, yan sa kaso na yan. So, ibig sabihin, kahit na wala pa yung petition, yung petition per se pa lang, malabo na talaga ang trial within that period na gusto mangyari ng mga dilawan, ng leftist, mga pulawan at mga loyalista. Malabo na. Lalo na nung nagsalita si Jesus Escudero. Alam din nila na imposibleng mangyari yan. So ngayon, kung mabigyan ng TRO nga, wala na lahat. Wala nang pag-usapan. Tigil na lahat. So ibig sabihin, kung kasi ang strongest point na sinabi nila ni BP Sara, yung 1-year impeachment case na isampa mo sa isang government official, yan talaga ang nasa konstitusyon. Kaya kung mag-decision yung Supreme Court, yan ang magiging main reason na hindi pwede na 2, 3, 4 na, in this case 4 na impeachment case ang isampa ninyo within 1 year. Kasi naka-stipulate sa batas na kailangan 1 impeachment case lang a year for any government official that is
impeachable. So wala. Kung mangyari yan, maghantay sila next year. Kasi sinampa nila ng February 5. So magkaroon muna ng trial bago nila isampa sa February 6. Mangyari pa kaya yan by that time na malapit na rin ang 2028 na election. Pero marami nga doong conditions di ba? Kasi sa atin naman nag-discuss tayo doon sa mga ano kayang mangyari. Ang tawag nito mga scenario playing. We are playing future scenarios na posibleng mangyari. Tumama man o hindi tumama, pero at least nasa track siya na posibleng mangyari. Ngayon, ito nga halimbawa maituloy sa June 2. So hindi magkaroon walang TRO. Ibang senaryo na naman to. Walang TRO, hindi papayag ang Supreme Court, hindi mag-issue ng TRO. So matuloy ang hearing. Kaso lang, ang hearing from June 2 to June 24. Sabi ni Chis Escudero, yung mga ganyang kaso daw, pwede yan tatawid sa from the 19th Congress to the 20th Congress. Yan naman, napakalaking question yan. May constitutional question yan na sigurado akong isasampa na naman yan sa Supreme Court. Isasampa yan. Kasi hindi na, sa tingin ko lang common sense lang naman. Kasi ang basihan ni Chis Escudero, yung ibang mga kaso daw, mga electoral protest, kahit na galing ka sa ganitong kongreso, tumawid sa kabila, tuloy-tuloy pa rin ang kaso mo. Pero iba yun protesta yun sa eleksyon. Ito naman, impeachment trial ito. Iba ito. So, posibleng hindi yan, that's against the rule. Na ang isang impeachment na nasimulan sa isang kongreso, for instance, in this case, 19th Congress, na pwede naman i-refile o that will be taken up on the next Congress. The same case. Mismo si kalaban na to, I think si Carpio nagsabi na hindi yan kailangan i-refile yan. Magkaroon ulit ng class ng investigation. I don't know kung pwede pa yung the same case, di ba? Kung i-take up yan, kaya maraming argumento tungkol dyan. Kaya ang pag-asa na matuloy ang impeach trial, napakaliit na lang ng porsyento. Diyan na lang itutuloy mo sa sunod na kongreso. Ang dami magsampa niya ng petition na hindi yan pwede. Di ba? Kaya malabo talaga magkaroon ng trial si BBM Inday Sara. Ngayon, adaman si BBM dahil takot na magkaroon ng people power. Kaya ako, sa tingin ko ito si Chis Escudero, linaro lang niya linaro niya yung sitwasyon para hindi magalit sa kanya ng gusto yung mga kakampi niya, ng mga loyalista. But ang bigat ng maging resulta kung ituloy nila yan, which is magkaroon nga ng change in regime, magkaroon ng threat ang regime ni PBBM through people power. Kasi marami magagalit na tao, kaya yung mga sorbi ng Tanjiri, kahit na SWS na marami daw ayaw kay Inday. Tingnan mo yung mga sorties na Inday yun sa kampanya. Makita mo yung mga tao, makita lang si Inday nagsisigaw na. Nakita mo ba yan sa ibang politiko? Wala. Ay kay PBBM nga na humingi pa ng abwa yung lumisigaw pa, sigaw kanya ng PBBM. Wala pa rin response sa mga tao. So makikita mo, napakalakas ng puwersa ni Inday at napakalakas niya sa mga tao. Yan, you cannot deny that.
Kita mo yung kahapon sa Cebu, nagpunta siya sa Misamis Oriental. The same crowd. Saka si Inday, walang kimi yan. Talagang lalapit yan sa mga tao. Hindi yan nangingimi na lalapit sa mga tao, makipag-selfie, handshake, na may inayakap pa nga siyang matanda. Di ba? Kaya mahirapan talaga na ipostro yung impeachment trial na yan. Contrary doon sa mga sinasabi ng iba. Siguro nag-observe sila. Yung mga analyst doon lalo na sa ANC, yan ang sinasabi niya, pro-government naman sila. Yung sa akin naman, kung ano nakikita ko, sa tingin ko, yan ang mangyayari. Yun. Pero hindi naman ibig sabihin na going smooth na si BP Inday. Marami pa rin yung isusurmount na mga obstacle. Sigurado yan. Haharangan ng haharang yan. Kaya nga yung sinabi ni President Duterte, pareho kami sa anong iniisip Talagang hindi yan basta-basta alis na lang kami tulad ng People Power 1. Hindi yan. Lalaban yan at ang malaking possibility yan ay mag-declare ng martial law. Observation, before pa sinasabi ko na yan na hindi yan talaga basta-basta susuko. Lalaban yung mga yan, nasa kanila power, ang pera, yung influensya nila sa mga tao, hawak nila ang oligarko. Kahit na hindi nila hawak ang karamihan ng mga masa, pero kung hindi nga action yung masa, okay lang, wala mangyari. At kung this coming election, magpatuloy ang ugali ng mga Pilipino na masyadong passive, hindi nakikialam, talagang hindi natin maiba ang takbo ng buhay dito sa Pilipinas. Kasi sa totoo rin naman yung sinabi ng ibang politiko na kailangan ng edukasyon with regards to sa elections, mga electoral processes, dapat ma-imbibe ng mga Pilipino gaano ka-importante ang eleksyon. Yung pa nga naalala ko yung si JB Hinlo, yung isa sa mga programa niya na dapat ituturo yan sa from elementary to high school, yung mga ganyang klaseng patriotismo, nasyonalismo, mga ganyan, para daw ma-imbibe doon sa mga bata, starting from grade 1 nga yung sinabi niya So hindi pa tayo nakaabot ng mga ganyan na stage. Hindi katulad ng ibang mga mga countries, lalo na mga European countries, talagang concern sila dyan. Lalo na sa France, konting kibot dyan, rally ka agad. Ganyan sila ka aware sa kanilang mga rights. Dito hindi tayo ganyan So malayo pa yung point na yan na marating natin. Kaya dapat nga maganda nga mayroong social media. We can reach out dun sa mga taong hindi pa gaanong nakaalam sa mga bagay na to at magkaroon sila ng awareness. Tsaka yung mga tayo naman na alam natin, yun ang lagi natin sabihin sa kanila na importante talaga na bubuto tayo ng tamang tao ang i-elect natin. So ito, napakaganda nga ng strategy ni President Duterte na we should vote straight, PDP laban. May katotohanan din naman to, Kurtik Inday. Kasi kung maraming senador dyan, ito rin, pwede maging ganito ang senaryo. Okay, magpatuloy yung na yan, trial na yan. Pero kung ang resulta sa May 12 election, maraming senador nakakampi ni Inday ang mananalo. Kasi kailangan lang ng 8 or 9 senators. Sa kanila, 15 senators ang kailangan, 16 senators para mag-convict si BP Inday. So 8 yan, plus 6, 24. So kailangan lang ng 7 o 8. Hindi na si Inday mag-convict. So kung ito, pasok naman sila, pasok si Bato.
pasok kahit na yung survey ngayon ng SWS, pasok sila eh. Kasi yung survey na yan, hindi pa naman wala pang proclamation ang PDP eh. Wala pang proclamation din sila Kibuloy at saka si Marcolita during that survey. Paano na lang ngayon? Survey kayo ulit na walang nag-sponsor para makita natin katotohanan. Meron naman nagsusurvey din na ayaw nga tanggapin ng Kongreso. So ito, kung papasok si Bongo, si Bato, din papasok si Marcolita, malaking laban yan. Ito si Kibuloy, si Pastor, si Vic Rodriguez. Yan ang mga sigurado na talagang sa tingin ko mag-iba ang takbo ng Senado kung papasok sila. Okay. Di pa natin sigurado si Lambino, napakagaling yan. Si Hinlo, si Philip Salvador, mga artista sa kanya bubuto yan sigurado. Di ba? And then may isa pa, nakalimutan ako. Si Jimmy Bundok. Si Jimmy Bundok, maraming supporters siya. Tangay-tangay yan nila Marcolita. Sigurado ako dyan na lulusot din yan. Kaya yung mga dating mga survey nung ginawa ng SWS, kung mag-survey sila March, subukan na lang mag-survey, mag-iba na ang resulta niyan. Marami nang papasok niya na mga kandidato ni PRRD. Ngayon nga, alarma na sila. So, this coming next week pala, magkaroon na ng rally sa Iloilo. Doon na natin mag-gauge ng husto ang impact ng line-up ni PRRD. At yung nga, kailangan suportahan natin, ibubuto natin na straight. So, kung marami kasi marami sila sa Senado, ang mangyari niyan, sabihin nila, ano pa ba tayo? Nag-trial pa ba tayo? Naklarong-klaro naman matalo tayo. Ilan ang senador na awak ni Pipi Sara? Useless. Kaya hindi na tayo mag-impeachment trial. Hindi na natin alam kung ano mangyari after that. Itong election na to, napaka-importante talaga. So, diyan tayo sa topic na yan. Punta naman tayo sa isang topic. Actually, marami na nang-discuss na ito eh. But gusto ko lang pahapyawan ito. Itong nangyari na kidnapping. Usual naman ito during elections. Yung kapanahonan ni Noynoy Aquino, talagang napakarampant ng ganyang klaseng gawain. Kasi ito, usually na nag-sponsor niyan, mga politiko rin. Sila nagpagalaw niyan. Kasi yung iba, kulang sa budget, kulang ng pangampanya, budget sa pangampanya, gumagamit siya ng ganyang paraan. So, marami namang mga skalawag sa military at police, yun ang ginagamit nila. At tina-target nila ito nga nakakabahala dahil pumasok na mismo sa Global City. Tapos foreigner pa yung biniktima. Ngayon gusto nga ipalabas ng DILG ni John B. Crimolia na involved daw sa Pogo. Yan na naman ang Pogo. Di ba? Yan naman na ipapalabas. Na ang mga Chinese community nagsabi, paano nagiging Pogo yan? Ordinary lang yan, businessman yung tao na yan, at saka yung bata na yan. So nakakaawa talaga nangyari sa bata. At saka natitiritin ang marami magulang dito sa Global City. This is a very safe city. Kita mo naman yung mga security guards all over, laging nandyan, pero walang nagawa. Ngayon, iba na ngayon ang ngayon dito sa Global. Yung iba actually nag-hire talaga sila ng security, personal bodyguards para sa mga anak nila. At yung iba, balak na nilang uuwi, doon na lang paralin. Usually kasi lalo na dito kasi sa malapit sa British School of Manila, dito sa Global, sa unahan yung
American International School. So maraming mga anak ng mga ambassador, mga foreigner dyan nag-aaral. Kaya maraming nagbabalak, pero wala pang break eh. Lilipat na lang, uuwi na lang yung iba na estudyante. Kasi sabi nila may outbreak na sa kidnapping sa Pilipinas. At yan ang bulong-bulungan dito na marami nang uuwi, maraming yung iba ayaw na nga pumasok kung walang kasamang mga bodyguards. Bagay, dumami na rin ang mga pulis dito, mga patrol cars. Iba-ibang mga kanto, mayroong mga patrol cars. Sunod siguro nito, magkaroon na ng checkpoint. O, yan naman ang ginagawa ng pulis. Kung kailan matamaan, doon na action. Hindi sila proactive, reactive. Nagre-react lang kung may nangyayari na. At hindi lang dito, ang daming balita ng kidnapping. Ngayon, talagang bumalik ang kidnapping. Dahil mahina ang presidente natin. Mahina ang chief PNP natin. Walang ibang inatupag kung hindi ang pagsira ng mga Duterte. Kasama si Tory dyan. Walang ibang ginagawa. Diyan sila nakapokus. Hindi sila nakapokus dito sa mga krimen na kitang-kita na nandiyan na sa lansangan natin. Kaya sinabi ni President Duterte, are you safe na maglalakad sa karsada at midnight na walang gagalaw sa kanya, sa inyo? Ito magang-maga, talagang kinidnap yung bata. Pinatay pa yung driver. Meron ding balita na nung unang nangyari, meron ding ganyang nangyari dyan, the same school. Hindi lang yun na balita sa media. So, pinakawalan din yung biktima. Na nakakatawa pa kasi meron na dito maraming nagbabalita na 23 ng January, I think 22 na kidnap, then 23 binitawan. Totoo naman talagang pinutulan ng daliri kasi proof of life yun eh. Ngayon nagbigay talaga ng 20 million yung parents, pero hindi totoo na sila ang nakakuha ng bata. Nasa bahay na ang bata nung sinabi gusto lang gawa ng drama ni John B. Cremulya para it will appear na sila talagang sila ang naka-rescue. Hindi yan totoo lahat na sinabi niya puro kasinungalingan. At maraming mga sundalo, pulis din nag-a-attest dyan na hindi lang nila kayang lumabas, no? Siyempre mayayari sila kung sabihin nila yan. So ayan ang napakapangit ng ginawa nila. Hindi nilang hayaan kung anong katotohanan. Ginawan pa ng drama. O, di ba? O, para sabihin na magaling yung anti-kidnapping anti-kidnapping section ng mga pulis. Ganyan kung gusto nilang ipalabas. At ngayon parang katulad din ng drug bypass doon sa Batangas, parang ganyan. Ginawan ng drama si naman yun, si Abalos na drama doon. Ngayon si John B. Cremulya ang nagpalabas naman ng ganyan. Booking na kayo sa mga gawain ninyo. Ayaw ko lang i-detalye, baka magalit sa akin marami tayong nakuhang nasagip na mga impormasyon tungkol dyan. So ganyan kapalpak ang ating mga kapulisan, ang ating pamahalaan. Talagang wala nang takot yung mga kriminal dahil nga bloodless. Pati pagsugpo sa krimen, mga kidnapping, mga ganyang kaso, bloodless Marami pang nakakatawa na sinasabi nila, hindi daw na nila hinabol. Ba't hindi niyo hinabol? Nakuha na niyo yung bata, nandiyan na. Bakit hindi niyo hinabol? Kung totoo talaga na muntik na niyo makuha, may GPS daw. Kaya nainis ako, hindi ko lang pinakinggan ng gusto yung press conference niya. Kasi alam ko, nakakatawa yung mga statement niya doon.
Gusto pa niya ipalabas na ano, okay naman yung bata, nakangiti, nawalan ka na ng kamay, nawalan ka na ng daliri, natutuwa ka. So nakakainis kung pakinggan. Ngayon, sa iba namang topic, itong pag-start ni BP Sara ng campaign, napakatindi ng reaksyon ng mga tao. Kahit saan siya mapunta, talagang dinudumog siya ng mga tao. At itong pangyayari na to, it manifested na talagang si BP Sara ay mahal ng mga tao. At yan ang kinatatakutan ng Malacanang. Wala na kayong, kung tuloy-tuloy yan hanggang May 12, walang pag-asa ang kandidato niyo manalo. Hindi pa yan sumampa sa stage. Diyan pa lang yan. Mga mga impromptu na yan campaign. Saan gusto niyang pumunta. Siyempre, merong nag-sponsor. BP Sara, dito tayo. Ganyan. Yung mga association, mga organization na nagsusuporta sa kanya at saka PDP Laban. So kung yan si BP Sara, napakasipag niyan mangampanya. Actually doon nung 2022, yan ang umiikot. Si PBBM, nakatunganga lang yan. Yan talagang umiikot. Ikot ng ikot yan. At kung dudublihin pa niya yung ginawa niya sa 2022, delikado kayo dyan. So, delikado kayo. Talagang siguradong walang makalusot yan sa mga kandidato ng ng alyansa. So yun ang mangyari niyan. So this coming 7 yata ng March, magkaroon ng rally. Ang in-anticipate ng mga tao na magsasalita siya doon. Kung magsalita siya, sigurado yan magkagulo na naman. Saan yung sinabi niyong survey niyo na maraming tao na gusto siyang ma-impeach? Kung ganyan ang reaction ng mga tao, kung makita lang siya, ay nakalimutan ninyo na 32 million ang bumuto niyan. At ngayon, dahil nga sa pangapin ninyo, nalagdagan pa yan. Yan ang siguradong nangyayari. So kaninang hapon, meron din siyang pinuntahan, hindi ko lang na monitor kung saang lugar yon, pero marami ring tao. Almost daily yan lumalabas. Of course, kasama rin yung mga staff niya sa Office of the Vice President, kasi yun naman ang purpose niya, na umikot din para i-check yung mga satellite offices nila. Kaso nga lang, lagi niyang sinabi, dahil kinapon yung budget nila, wala silang burial, walang medical, tsaka yung ibang mga benepisyo na binigay nila sa mga mamamayan. Dahil yun naman ang purpose nila, tambalos-los, na mapilayan siya. Pero nagkakamali sila. Lalong minahal siya ng mga tao. Kasi alam ng mga tao na yan ang purpose, para masira siya sa mamamayan. Pero hindi yan mangyayari. Kasi alam ng mga tao, sa ganyang punto, kung sino ba talaga ang corrupt at sino ang matino, at sino nagserbisyo at sinong nagpasasalang sa pwesto. So ganyan ang mangyayari dyan. So ngayon, medyo mahaba na itong natin pinag-usapan. Bukas, kung mayroong pangyari ulit, we will be vlogging again to discuss ang opinion natin, our views, our reactions to recent latest news, anong pangyayari na magaganap sa pang-araw na buhay ng mga Pilipino dito sa bayan natin. So doon sa mga subscribers, thank you very much for continuously patronizing this channel. Maraming salamat. At doon sa would-be subscriber, don't hesitate to subscribe. Pindutin lang niyo ang subscribe button, then like and share this channel. Maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat. At good evening din doon sa mga viewers natin na nasa ibang bansa, lalo na sa US. Thank you for visiting this channel. I hope
Hindi kayo magsawa sa pakikinig dito at maraming salamat at good day sa inyong lahat.